Yun, magandang araw po sa lahat. Meron lang po ako ite-testing na brake fluid tester. Check po natin kung talagang accurate siya. Bale ito na po yun. Brake fluid tester. Titingnan po natin kung talagang accurate siya. Bale nalagyan ko na po siya ng battery. AAA na size ng battery. Testing po natin kung talagang accurate siya. Bale ito po yung kanyang spec ng kanyang pag-reading. Ito po yung mga ilaw na ito. Ito po yung percentage ng kung ilang percent na siya na nakaka-absorb ng tubig yung brake fluid. Yan. Kapag po green, battery okay, no water is detected. Kapag po green yellow, less than 1% of water nang na-absorb. Kapag green yellow approximately ay nasa 2% na po ang umahalo na tubig. Pero kapag green yellow tapos may red na, approx ay 3% of water na ang kanya na absorb. Pero kapag lahat na po nag green yellow red 4%, kailangan na po talaga magpalit ng brake fluid. Yan. Ito po, testing na po natin. Bale ito po, bagong brake fluid po ito. Tapos magte-testing din po tayo sa pure na water kung okay po ang reading. Titingnan po natin. Yan, green pa po siya. Kapag ka-green po yan, pag ini-testing natin, ibig sabihin ay goods pa po ang brake fluid. Ibig sabihin hindi pa siya nakakapag-absorb ng tubig. Testing po natin. Yan. Ibig sabihin goods pa po yan. Kasi bago po ang ating brake fluid. Ibig sabihin hindi pa siya nahaluan ng hindi pa siya nakaka-absorb ng tubig. Pero pag ini-testing po natin dito sa tubig, sigurado pong magpupula yan. Yan. Ganyan po ang reading kapag talagang siya ay marami nang na-absorb na tubig. Okay, ngayon ay itetesting po naman po natin sa motor kung ayos pa yung brake fluid na nakalagay dun. Okay, itetesting po natin dito sa motor na to kung ilang percent na po yung na-absorb niyang tubig dun sa brake fluid. Ito po, titignan po natin kung ilang kung anong reading. Yan. Ibig sabihin po, palitan na po itong brake fluid na ito. Kasi marami ang percent na niya, mataas ang percent. Yan, halos nasa 4% na. Tapos testing po natin dito sa isa. Ito pong aking isang ginagawa. Tingnan po natin kung ayos pa ba ang brake fluid nito. Yan, tingnan po natin. Yan, ibig sabihin marami na rin po siya na-absorb na tubig yung brake fluid. Pagka ganito na po ang reading. Yan. Yan, marami na po siya na-absorb na tubig.
Ngayon ang tanong, bakit nga po ba siya nag-absorb ng tubig? Sa mga motor, sasakyan, bakit siya nag-absorb ng tubig? Bali po pagka sa mga motor, ito po sa mga ng motor, meron po kasi itong breather. Meron po yung breather, yan. Yan, meron po yung breather, yung may guhit na yan. Pag po halimbawa winawashingan o naulanan, kuminsan po napapasok ng tubig dito. Yan, kuminsan tapos ay yan pumapasok dito sa butas. Yan, yan butas na yan sa gitna. Pumapasok po diyan, kaya na-absorb na po yung tubig. O kaya kung laging nababasa, syempre nalalamigan siya, mag-mumoy siya ng tubig, kaya mag-absorb siya ng tubig. At halo na po siya sa brake fluid. Kaya pinakamaganda po dyan, kahit magpalit ng brake fluid at least mga once a year o kaya mga 2 years. Pero mahalaga, mas maganda meron kang tester, brake fluid tester. Yan, ito. Para kung sakaling mag-check, edi malalaman na kung palitin na ba yung brake fluid o hindi pa. Madalas po kasi syempre nag-iinit din naman po yan. Minsan nasusunog ng brake fluid, umiitim na, kaya kailangan palitan na yung brake fluid. Yun lang po. At ito pong brake fluid tester na ito ay maayos, accurate naman po siya. Yun lang po. At para mabilis natin malaman kung goods pa ang brake fluid o hindi. Ayan po. Ayos po ang ating brake fluid tester. Yan. Okay na po. At maraming salamat. Yun lang po.